Alam mo, may mga bagay na kapag sinimulan mo, darating talaga sa punto na kailangan ng tumayo sa sarili niyang mga paa. Oo, parang halaman, di ba? Parang halaman nga na itinanim, inaasahan mong mamumunga, saka magpaparami ng kusa balang araw. Mhm. Ganito rin pala sa pagbubuo ng mga komunidad or organisasyon. Oo, totoo yan. May isang critical na yugto na tinatalakay dun sa mga material na binigay mo sa amin eh. Yung tinatawag na fruit-bearing phase. Oo, yugto ng pamumunga. Yun nga. Para sa iyo na pinag-aaralan ng pagpapalago ng mga grupo, mahalaga tong usapan. Titingnan natin ng mas malapitan kung paano ba nangyayari yung paglipat. Yung transition, Oo, yung transition mula sa pagiging masyadong nakaasa sa nagtatag, yung planter, patungo sa pamumunong tunay na lokal. bakit nga ba importante yun? Yun nga, bakit ito mahalaga lalo na ngayon? At ano yung mga practical na hakbang para mangyari ito ng maayos? Ating susurin itong konsepto at ang mga aral na makukuha natin dito. Tama. At hindi lang ito basta administrative shift, alam mo, may malalim itong ugate sa kasaysayan tsaka sa teolohiya mismo. At talaga? Oo, makikita natin yung mga pattern mula pa sa mga naunang komunidad ng mananampalataya like yung mga house churches sa China. Oo, nabasa ko ngayon. O yung mga Methodists at Moravians noon, pati na rin sa mismong paraan ng pamumuno ni Kristo at ng mga apostol tulad ni Pablo. So may mga prinsipyo dito. Meron na pwedeng magbigay liwanag hindi lang sa pagpapalago ng simbahan, kundi, well, sa anumang uri ng community building actually. Sige nga, simulan natin sa pinaka-basic. Ano ba talaga ang ibig sabihin nitong fruit-bearing phase? Ano yung pinaka-esensya niya? Okay, ang pinakapuso nito yung paglipat. Bale, mula sa isang sitwasyon kung saan ang bigat ng responsibilidad tsaka direksyon ay nasa kamay ng nagtatag. Yung planter. Yung church planter, oo. Patungo sa isang estado kung saan ang pamumuno ay nagmula na pinapatakbo at pag-ari na ng mga lokal na miyembro mismo. Ah, local ownership. Yon, partikular ng mga hinog na nilang leader tulad ng mga elders o tagapanguno. Pero hindi ito simpleng pag-alis lang ng planter, ha? Importante to. Paano yun? Ito ay isang intentional na proseso ng pagbibigay kapangyarihan, empowerment, kumbaga, sa mga lokal. Ah, okay. Intentional. Oo, sila na ang magtutuloy, magpapalugo at magpaparami pa ng komunidad. Yung dating umaasa sa planter, nagiging tulay na lang siya ngayon. Tulay patungo saan? Patungo sa isang self-sustaining na pamunuan, yung kaya ng tumayo sa sarili. May theological basis ba to nabanggit mo kanina? Meron maganda yung picture sa John 15 eh. Si Kristo yung puno ng ubas, tayo yung mga sanga. Okay, gets ko yun. Yung bunga na hinahangad, yung paglago, yung mga bagong buhay, yung transformation sa community, hindi raw resulta ng galing ng programa ng tao o ng planter. So, saan galing? Ito ay bunga ng buhay na dumadaloy mula kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritong Santo dahil sa pananatili natin sa Kanya. Parang organic. Oo. Ah, so parang natural na paglago? Oo, konektado rin ito sa konsepto ng kingdom multiplication sa Mateo 13. Yung parang butil niyang mastasa, 'di ba? Maliit sa simula pero grabe lumago. Ah, yung parable. O parang lebadura na tahimik na kumakalat pinapalaki yung buong masa ng harina. Organic growth talaga ang diin dito, hindi yung parang dekahon o manufactured. Malinaw yung konsepto ng organic growth at pag-empower. Pero bakit daw ito tila mas nagiging critical or mas mahalaga sa panahon natin ngayon? May nagbago ba? Oo, malaki ang pagbabago. Una, ang bilis ng takbo ng pagbabago sa kultura, di ba? Mhm. Tsaka tumitindi yung complexity sa iba't ibang lugar. Oo iba na ngayon. Yung mga dating modelo ng pagtatatag ng komunidad o simbahan, baka hindi na kasing epektibo. Pangalawa, kung hindi mapapalago yung tinatawag na indigenous leadership. Indigenous leadership, yung local talaga. Oo, yung pamumunong tunay na nag-uugat at angkop sa lokal na kultura at konteksto, malaki ang panganib na humantong sa stagnation. Stagnation, titigil lang. Pwedeng tumigil sa paglago yung grupo o mas malala, unti-unting mamamatay yung nasimulan kapag umalis na yung planter. Ha, delikado pala.
Kaya yung planter o founder na nakakaunawa sa tamang timing at proseso nitong transition, para siyang naglalatag ng pundasyon para sa mas malawak at pangmatagalang epekto. Para tuloy-tuloy kahit wala na siya. Exactly. Nagiging posible yung mga komunidad na patuloy na namumunga at nagpaparami kahit matagal nang wala yung orihinal na nagtanim. Nabanggit mo kanina yung mga halimbawa sa kasaysayan. Pwede mo bang palawakin yun ng kaunti? Paano na ipapakita doon yung kahalagahan ng local leadership? Oo. Kitang-kita yung pattern eh. Halimbawa, yung mga underground house churches sa China. Eto na nga yun. Grabe yung pag-uusig sa kanila, di ba? Tapos kulang sa formal training. Pero sumabog ang paglago nila. Bakit daw? Kasi ang pamumuno nasa kamay ng mga ordinaryong miyembro. Sa loob mismo ng bahay nila, gamit sarili nilang wika at paraan. Very local. Wow. Ganon din yung mga Moravians noong 18th century. Maliliit na grupo pero grabe, nagpadala ng mas maraming misyonero kaysa sa buong protestanteng mundo noon. Paano nila nagawa yun? Dahil sa diin nila sa personal na kabanalan tsaka pag-empower sa bawat miyembro, hindi lang sa iilang leader. Distributed leadership. Parang ganon. At syempre, yung early Methodists ni John Wesley, ang sekreto ng mabilis nilang pagkalat, yung sistema ng maliliit na grupo, yung classes. Na pinamumunuan ng sino? Ng mga lay leaders, mga karaniwang tao na binigyan ng tiwala at responsibilidad. So kapag ang mga lokal, ang tunay na may-ari ng pamumuno, dun nangyayari ang sustainable na paglago. Talaga? Makes sense. At hindi lang sa kanila. Yung mismong modelo ni Jesus, kung susuriin mo, leadership development strategy pala. Paano yun? Yung pattern niya, halik kayo at tingnan, tapos sumunod kayo sa akin hanggang sa utos na humayo kayo at gumawa ng alagad sa Mateo 28. Oo, yung Great Commission. Malinaw na proseso yon ng unti-unting paglipat ng kaalaman, kakayahan, at responsibilidad sa kanyang mga alagad. Tapos umakyat siya sa langit. Oo, yung kanyang pag-akyat sa langit. Madalas tinitingnan lang natin bilang pag-alis, pero may nagsasabi dun sa mga binasa natin na ito ay isang strategic leadership move. Strategic. Bakit? Kasi sa pag-alis niya, binigyan niya ng puwang ang pagdating ng Espiritu Santo para direktang mag-empower sa bawat alagad. Hindi niya iniiwan yung kilusan na nakaasa pa rin sa kanyang pisikal na presensya. Nagtiwala siya. Nagtiwala siya sa proseso at sa kapangyarihan ng Espiritu. Grabe yon. Interesting yung pagtingin sa ascension bilang leadership strategy. Si Apostol Pablo naman, nabanggit mo rin siya. Paano naman yung pattern niya, lalo na kina Timoteo at Tito? Klaro rin yung apostolic pattern ni Pablo Pupunta siya sa isang lugar, magsisimula ng komunidad, magtatatag ng pundasyon ng pananampalataya. Standard yon. Tapos, kikilalanin niya yung mga potensyal na leader mula mismo sa mga lokal na mananampalataya. Importante yon, lokal talaga. At pagkatapos? Pagkatapos ng ilang panahon, hindi masyadong matagal, actually, aalis na siya. Alis agad? Oo, yung mga sulit niya nagpapakita ng patuloy na suporta, mentoring, coaching mula sa malayo. Pero bihira yung permanenteng pananatili niya sa isang lugar. So anong ginagawa niya? Elder o mga lokal na tagapanguno. Malino yung utos niya kina Timoteo at Tito na gawin yun sa mga simbahan. Hindi niya iniipon sa sarili niya. Exactly. Hindi niya iniipon ng kapangyarihan. Ang vision ni Pablo, mga nagsasariling simbahan, pinamumuno ang ng sarili nilang mga pastol at nakaangkla ng malalim sa sarili nilang komunidad. Wow! Para sa kanya, ang pagpapakawala, ang pagbibitaw, ang release, ito ang tanging paraan para lumawak pa ang karian. Isipin mo, ang isang planter na nakatali lang sa isang kongregasyon. Hindi makakamultiply. Tama, kailangan niyang magtiwala at magpakawala, yun ang susi. Napakalinaw ng biblical and historical basis para dito sa transition na to. Kung ganyan pala siya kahalaga, lalo na ngayon, paano mo naman malalaman o masusukat kung ang isang grupo ay nasa punto na para pumasok dito sa fruit-bearing phase? Meron bang signs? Oo. Ano yung mga senyales na dapat mong bantayan? Okay. May mga palatandaan, parehong qualitative tsaka quantitative. Sige, unahin natin yung qualitative, yung mga obserbasyon. Sa qualitative, titingnan mo kung sino na ba ang nagkukusa.
Lokal na mananampalataya na ba ang nag-i-initiate at namumuno ng mga ministry? Anong klaseng ministry? Halimbawa, yung children's ministry, outreach sa community o mga small groups, nang hindi na kailangang laging itulak o paalalahanan ng planter. Sila na mismo. Okay, initiative. Ano pa? Nagsisimula na bang regular na maibahagi ang pagtuturo o pangangaran sa mga pinagkakatiwala ang local leader? Hindi na lang si planter ang laging nasa pulpit. Shared leadership sa teaching? Oh, tapos, nakikita mo na ba yung mga mas mature na disipulo na sila na mismo ang nag-aalaga at nagme-mentor sa mga mas bago? Disciples making disciples? Yun. Importante yun. At isang critical na senyales. Nagsisimula na bang i-contextualize ng komunidad ang kanilang pagsamba? Contextualize. Paano yun? Ibig sabihin, yung kanilang mga awit, panalangin, paraan ng pagpapahayag, nagiging mas angkop ba sa kanilang sariling kultura at wika? Habang syempre nananatiling tapad sa core beliefs. Hindi na parang imported lang yung dating. Tama, may sariling lasa kumbaga. Okay, yun yung qualitative. Paano naman yung quantitative? Yung medyo nasusukat, Sa quantitative, titingnan mo kung meron na bang matatag na core ng mga leader na regular na nakikilahok at aktido. may bilang ba to? May nabanggit na numero dun sa mga material, parang halimbawa, mga 6 hanggang 12 na emerging leaders na nasa regular na rotation ng responsibilidad, hindi lang 1 o 2. Okay, a core group. Tapos, At sa aspeto ng pananalapi, may kakayahan na ba ang grupo na suportahan ng mga pangunahing gastusin nito mula sa sarili nilang kaalob? financial health? Oo, ito syempre mag-iiba-iba depende sa konteksto, 'di ba? Ibang ang kailangan sa urban kumpara sa rural, pero ang punto, may nakikita ng kakayahan ng komunidad na tumayo sa sarili nilang paa pagdating sa resources, kahit pa unti-unti. Okay, so may mga senyales. Qualitative at quantitative. Pero sabi mo nga, hindi ito parang switch lang na biglang on. May stages daw. Growth. Mukhang isang paglalakbay nga ito. Sige, i-unpack natin to. Ano yung mga nangyayari bago pa man marating yung mismong fruit-bearing phase? Ano yung nasa stage B, yung strengthening? Tama ka, proseso ito, hindi biglaan. At napakahalaga nung stage B, strengthening, yun yung pagpapalakas. Tinatayang mga 18 to 48 months to, or 1.5 to 4 years mula nung simula. Critical na paghahanda. Oo, dito mas nagkakaroon ng formal na structure ang pumumuno, paka-i-adopt yung elder deacon model, or kung anumang structure na mas bagay sa kultura nila. Hindi na basta na informal lang. Tama. Dito rin inilulunsad yung mga mas seryosong leader training modules, hindi na lang basta Bible study. Ano kasama doon? Kasama na basic theology, pastoral care, payo mag-alaga ng tao, conflict resolution, basic admin, mga ganun. Skills talaga. Practical skills. Oo, mahalaga rin dito ang pagbuo ng financial transition plan. Dapat may malinaw na target. Halimbawa, mapataas ang local giving by X% kada taon hanggang umabot sa self-sufficiency. May plano sa pera. Oo, at dito na rin sinisimulang i-rotate ng mas madalas ang preaching, teaching at iba pang pastoral duties sa mga sinasanay na lokal na leader. Para mahasa sila, practice ba? Okay, so paghahanda talaga yung stage B. Pagkatapos niyan, pagdating na sa stage C, fruit-bearing mismo, tinatansya na 3 to 7 years or more. Ano na ang susi dito? Sa stage C, dito na talaga nangyayari yung formal transfer ng mga pangunahing responsibilities. Yung leadership, yung pastoral care, sa mga hinirang na lokal na elders o pastors na. So yung planter, anong role niya? Ang role ng planter kung nandyan pa siya, nagiging mas coach, mentor, or advisor na lang. Wala na sa frontline, backseat na kumbaga. Para tuloy-tuloy. Para masigurado ang tuloy-tuloy na supply ng mga leaders, dito madalas nagtatayo ng mas formal na residency or apprenticeship programs para sa next generation. Gaano katagal to? Pwedeng 6 to 24 months.
Dito yung mga potential leaders, mas intensive yung training at mentoring. Hands-on talaga. Ano pa ang makikita sa stage C? Dito rin kadalasan, nagsisimulang makita yung bunga ng ebanghelyo sa mas malawak na komunidad. Naglulunsad sila ng mga community development projects na pinamumunuan na ng mga lokal. Tulad ng ano? Tulad ng maliliit na learning centers, health clinics, livelihood projects, yung nagpapakita ng transformation sa labas ng simbahan. Hindi lang pangloob. Tama. At napakahalaga, dito karaniwang sinisimulan ang unang hakbang patungo sa multiplication, yung pagpaparami. Paano yun ginagawa? Maaring sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang maliit na team, binubuo at pinamumunuan ng mga sinanay na lokal para magsimula ng bagong community sa kalapit na barangay o bayan. Planting the next one. Nagsisimula na silang mag-reproduce. Yun mismo. Kaya fruit-bearing, di ba? Namumunga na at nagkakabuto para sa susunod. Nabanggit din kanina yung 4 na haligi daw ng leadership formation. Mahalaga to sa mga yugtong ito. Para maalala natin, tsaka ikaw na nakikinig, ano-ano ulit yon? Oo, magandang balangkas to for intentional na paghubog. So una, theological depth. Ano ibig sabihin yan? Kailangan ng pag-unawa sa kasulatan, sa mga core doctrines, paano mag-interpret ng Biblia ng tama, tsaka paano i-apply sa sariling konteksto. Hindi lang basta alam, kundi naiintindihan ng malalim. Okay, theological depths. Pangalawa, Character formation. Sabi nga, mas mahalaga pa sa kaalaman ay ang pagkatao. amen yan. Kailangang mahubog sa mga gawi ng pananalangin, kabanalan, integridad, lalo na sa buhay pang pamilya. Hindi pwedeng magaling sa pulpit pero palpak sa bahay. Totoo yan. Pangatlo, Practical skills. Kailangan matuto ng mga konkretong kakayahan, effective pangangaral o pagtuturo, basic counseling, pamamahalan ng organisasyon o admin, tsaka pagresolba ng mga alitan. Yung mga kailangan sa araw-araw na pamumuno. skills na magagamit talaga. At pang-4, Contextual wisdom. Ito yung kakayahang umunawa at kumilos ng may kaalaman sa lokal na kultura, wika, social dynamics, power structures. pag-intindi sa kapaligiran. Oo. Tsaka kung ano ang pinakaangkop na diskarte para maabot ang kanilang komunidad. Mission strategy na angkop sa kanila. So, 4 na haligi. Paano ba to hinuhubog? Classroom lang? Hindi lang classroom. Sabi nga, ang pinaka-effective daw ay hindi lang doon. Kailangan ng apprenticeship rhythm. Apprenticeship. Ano itsura nun? Yung may pagsama sa aktual na gawain. Shadowing. May regular na grupo ng mga kasabay na nagsasanay, training cohorts. May mga panahon ng pag-urong for spiritual formation retreats. Parang immersion. Oo. Tsaka may paggamit ng mga assessment tools tulad ng 360-degree feedback. Yung nakakakuha ng input mula sa iba't ibang tao, hindi lang sa mentor, para makita ang paglago at areas for improvement. So, hindi lang libro. Hindi lang libro, buhay at karanasan talaga, holistiko dapat. Ang ganda ng balangkas na yan, malinaw na kailangan ng sadyang pagsisikap sa paghubog. Ngayon, lumipat tayo sa mismong proseso ng transition. Ano naman yung mga pinaka-critical na sangkap o practical na elemento na kailangan para maging matagumpay ang paglipat patungo sa fruit-bearing phase? Ano yung mga dapat yakin? Okay, may ilang napakahalagang factors na lumutang mula dun sa mga pinaghahalan natin. Una, ang governance. Yung sistema ng pamamahala. Paano yon? Ano yung mahalaga doon? Sinasabi na mahalaga yung tinatawag na covenantal transition. Parang isang formal pero malalim na kasunduan. Kasunduan saan? Sa pagitan ng planter at marahil ng sending agency niya, tsaka ng mga local na leader. Dapat malinaw dito ang vision, ang mga roles ng bawat isa, ang mga expectations. Expectations? Oo, at isang realistic na timeline para sa paglipat. Halimbawa, sa loob ng 3 taon, ito na yung mangyayari. Dapat may target date. Parang ganon. Mahalaga rin na phased o dahan-dahan ang paglilipat ng responsibilidad, hindi biglaan. Parang passing the baton ng maayos. Para hindi mabigla. Tama. At makakatulong daw kung may isang neutral arbiter o isang advisory council, yung pwedeng lapitan para tumulong sa pag-aayos ng mga mahihirap na usapan or hindi pagkakasundo na pwedeng lumitaw. Kasi nangyayari yan eh. Makes sense. May tagapamagitan. Okay, governance.
Pangalawa at laging mahalaga, usapin ng pera. Financial sustainability. Paano ito sinisiguro? Transparency. Yan ang unang susi. Kailangan mula pa sa simula may regular na financial reports. Simple lang, tapat at naiintindihan ng lahat ng miyembro. Walang tinatago. Open book, kumbaga. Oo. Tapos, kung mayroong external funds o subsidy na natatanggap galing sa mother church or mission agency, napakahalaga na may phased subsidy reduction plan. Ano yon? Planong pagbabawas. Oo, isang malinaw at napagkasundo ang plano kung paano unti-unting babawasan ang tulong mula sa labas. Sabihin nating over 3 to 5 years. Bakit kailangang bawasan? Habang binabawasan yun, kasabay nito dapat pinalalakas ang kultura ng local na pagbibigay Local giving. para matuto silang tumayo sa sarili. Para hindi umasa forever. Yun na. At syempre, kailangan ding maging malikhain sa pagpapalago ng local income streams. Hindi lang ito tungkol sa sacrificial giving ng mga miyembro. Ano pa? Pwede. Pwedeng isama ang pagtatayo ng maliliit na social enterprises o livelihood projects na konektado sa misyon ng komunidad at nakakatulong din sa kanilang sustainability. Practical din. Okay, transparency, phased reduction, local streams. Ano yung pangatlo? Pangatlo, yung nabanggit na natin, contextualization. Yung pag-aangkop sa lokal na kultura. Gaano ito kahalaga? Sobrang halaga. Kailangan talagang pag-isipan kung paano maisasalin ang mga paraan ng pagsamba, liturhiya, musika, mga forma ng pastoral care, sa wika at idioma ng mga tao doon. Nang hindi nasasakripisyo yung core? Oo, yun ang challenge. Nang hindi naman nasasakrisyo ang mga esensyal na katotohanan ng pananampalataya. Ang malaking babala dito, iwasan ang cultural imperialism. Pagpipilit ng kultura ng tagalabas? Tama, yung pagpipilit ng kultura ng planter o ng sending culture, ang payo. Makinig muna ng mabuti ang mga tagalabas bago magturo o mag-implement. Hayaan ang mga lokal na mananampalataya na sila mismo ang umartikulan ng kanilang pananampalataya gamit ang sarili nilang mga salita at paraan. Bigyan sila ng boses. Yon, ownership talaga. Okay. Governance, finance, contextualization. At syempre, hindi dapat mawala ang pang-apat, ang pundasyon ng lahat ng ito, spiritual practices. Absolutely critical. Talagang pinaka-importante. Walang structure o plano na tatagal kung walang spiritual na buhay na nagpapanatili dito. Ano yung mga practices na yun? Kasama dyan ang regular na pananalangin ng sama-sama at mag-isa. Prayer talaga. Oo. Tsaka paglalaan ng panahon para sa Sabbath rest. Mapanalanging pagbabasa ng kasulatan tulad ng Lectio Divina, pagkakaroon ng spiritual mentors or accountability partners. Disiplina. Tama. Mahalaga rin ang patuloy na pananalangin para sa mga leader. Ang paggamit ng mga discernment practices tulad ng sama-samang pananalangin at pag-aayuno bago gumawa ng malalaking desisyon. Paghingi ng gabay. Oo. At pagkakaroon ng malinaw na mga proseso para sa pag-amin ng kasalanan at pagkakasundo, confession and reconciliation, para mapanatiling malusog ang mga relasyon sa loob ng komunidad. Kasi tao lang tayo, nagkakamali. Napakahalaga niyan. At higit sa lahat ng ito, ang palagi ang pagkilala at pag-asa sa Holy Spirit. Siya ang tunay na planter, ang tunay na nagpapalago. Hindi lang tao. Hindi lang tao. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa komunidad. Siya ang nagpapalakas sa kanilang pagsaksi. Siya ang nagkakaloob ng mga spiritual gifts sa mga leader at miyembro. Sa huli, ang tagumpay ng fruit-bearing pace, Nakasalalay sa kanya. oo, hindi lang sa galing ng strategy o sa sipag ng tao, kundi sa mapagkumbabang pagdepende sa pagkilos ng Espiritu. Ang daming mahalagang sangkap para magtagumpay. Pero alam naman natin, madalas may mga balakid. Di ba? Mukhang hindi laging smooth sailing ang prosesong ito. Okay, dito na nagiging tricky, madalas. Ano yung mga karaniwang panganib o pitfalls na dapat mong bantayan at iwasan sa transition na ito? Marami nga at mahalagang maging aware tayo dito. Isa sa pinakakaraniwan ay ang founder dependence. Founder dependence. At kailangan pa rin dumaan sa kanya o tingin ng tao, pag-aari pa rin ni Eva lahat.
Yung nakakapit pa rin si founder. Oo, ito yung sitwasyon kung saan, consciously or unconsciously, ayaw talagang bitawan ng planter ang kontrol, ang otoridad, o kahit lang yung pagiging sentro ng atensyon. Mahirap ito lalo na kung naging successful yung planter, di ba? May ego din kasi minsan. Oo nga. Anong solusyon? Kailangang simulan ng maaga ang pag-rotate ng responsibilidad. Tsaka napakahalaga nung nabanggit nating covenanted timeline para sa handoff. Yung kasunduan na may petsa. Oo, isang malinaw na kasunduan na may petsa kung kailan inaasahang maililipat na ang mga susi ng pamumuno. Kailangan ng intentionality para labanan itong tendency na to. Hindi madali pero kailangan. Oo nga, parang mahirap bitawan ng baby mo. Ano pa ang isang karaniwang pagkakamali? Yung kabaliktaran naman nito, premature release. Masyadong mahaga. Oo. Ito yung pag-a-appoint o pagpapadala ng mga leader bago pa sila tunay na handa. Kulang pa sa character formation, sa practical skills, o sa spiritual maturity. Bakit nangyayari yun? Minsan, nagmamadali ang planter na makaalis na para makapag-multiply agad sa ibang lugar. O baka may pressure mula sa sending agency, gusto ng results agad. Anong epekto nun? Ang resulta, pwedeng bumagsak yung leader, or mahirapan yung community, masisira yung nasimulan. Ang solusyon dito ay ang paggamit ng tinatawag na competency gates at evidence-based thresholds. Ano yon? Parang checklist? Parang ganon. Bago mag-appoint ng isang tao sa isang major leadership role, dapat may mga malinaw na pamantayan at ebidensya ng kanyang kakayahan at kahandaan. Paano makikita yon? Pwedeng kasama dito ang 360-degree reviews, mga pastoral simulations, parang role-playing ng mahihirap na pastoral scenarios, o kahit mga interview sa pamilya para makita ang kalusugan ng kanilang tahanan. Masusing pagsusuri. Oo. Kailangan ng sapat na panahon para sa formation. Hindi dapat minamadali. Quality over quantity. Okay. So, founder dependence, premature release. Paano naman yung nabanggit mo kaninang subsidy dependency? Yung pagiging palaasa sa external funds. Paano ito nagiging pitfall? Malaking hadlang ito sa tunay na local ownership at sustainability. Kapag nasanay ang community na laging may dumarating na tulong pinansyal mula sa labas, Anong nangyayari? maaring hindi sila matutong maging responsable sa sarili nilang resources o hindi sila ma-motivate na magbigay ng sacrificial. Nahihirapan silang makatayo sa sariling paa. Dependent sila. Anong solusyon dito? Ang solusyon na madalas imungkahi ay yung seed plus taper model. Okay lang magbigay ng seed funding sa simula, pang-start. Pero dapat kasabay nito ay may malinaw at napagkasundo ang plano ng pagbabawas, tapering ng subsidy sa paglipas ng panahon. Halimbawa, over 3-5 years. Tapos, habang binabawasan, Habang binabawasan, dapat nakaugnay ito sa paglago ng local giving at sa capacity building. Tinuturuan sila kung paano mag-manage ng finances ng maayos, financial literacy. okay, seed and taper. Gets. At huli, napatigil ako dito kanina, yung failure to ritualize grief and release. Bakit daw ito isang pitfall? Akala ko ba ang pag-alis ng planter ay goal? Bakit may grief? Kasi hindi lang ito administrative or strategic na pag-alis. Ito ay isang malalim na pastoral at relational na event. Malaking pagbabago eh. May emotional aspect. Oo, ang pag-alis o kahit ang pag-step back lang ng isang founder o planter na minahal at naging sandigan ng community, natural na may kasamang pagluluksa, grief. Para kanino yung grief? Para sa planter na nagbabago ang role at identity niya, tsaka para sa community na nawawalan ng dating leader at nakakaranas ng uncertainty. May mapapago ng dynamics, may loss. Ano ang mangyayari kung hindi ito ipoproseso? Kung itong mga emosyong ito ay hindi bibigyan ng tamang lugar at hindi ipoproseso ng maayos sa pamamagitan ng mga ritual, pwedeng mag-iwan ito ng mga hindi nasasabing sama ng loob, resentments, pakiramdam ng pag-abandona, or unresolved issues, hidden baggage. Kaya kailangan ng ritual. Oo. Kaya mahalaga daw na magkaroon ng mga intentional na ritual. Pwedeng isang public commissioning service para sa mga bagong leader, isang Thanksgiving celebration para sa mga nagawa ng planter,
Mga listening sessions kung saan malayang na ipapahayag ng mga tao ang kanilang mga saloobin at pasasalamat. Pagbibigay ng closure. At pag-welcome sa bago. Hindi ito extra lang. Bahagi ito ng pag-alaga sa kalusugan ng community habang dumadaan sila sa malaking pagbabago. Pastoral work din ito, hindi lang admin task. Wow, ang laling pala niyan. Hindi lang basta turnover. So, what does this all mean? Ang dami nating napag-uusapan tungkol dito sa fruit-bearing phase. Kung susubukan nating ibuod, ang pinaka-esensya para sa iyo na nakikinig at nag-aaral nito. Ano ang key takeaway? Malinaw na, ang fruit-bearing phase ay hindi lang basta isang stage na darating. Ito ay isang intentional na paglalakbay, isang deliberate na proseso ng pag-shift. Pag-shift saan? Pagalis mula sa pagiging masyado nakasentro sa founder o planter patungo sa isang komunidad na tunay na pinamumunuan ng mga lokal. Pinapalakas at ginagabayan ng Espiritu Santo. Oo, at handa ng mag-multiply o magparami pa. Sa madaling salita, ito ay pagpapalit ng mindset at practice. Mula sa ano patungo sa ano? Mula sa pagiging bida o heroism ng iisang tao, patungo sa sama-samang pagiging katiwala o stewardship ng buong komunidad para sa misyon. Shared responsibility. At para sa iyo na nakikinig, ang pag-unawa sa dinamikas na ito ay may malawak na aplikasyon, di ba? Paano? Yung kahalagahan ng pag-develop ng tunay na indigenous leadership. Yung pangangailangan ng isang malinaw at sinadyang proseso ng transition. Yung critical na usapin ng financial sustainability. Tsaka yung patuloy na pangangailangan para sa contextualization. Lahat ng prinsipyong ito, Lahat na niyan ay hindi lang para sa church planting. Magagamit mo ang mga ito sa anumang organisasyon, negosyo, proyekto o komunidad na nais mong makitang lumago ng may katatagan. yung may tunay na pag-aari ang mga miyembro, Oo, at may kakayahang magpatuloy at mamunga pa kahit wala na yung orihinal na nagpasimula. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mga bagay na tatagal, sustainable talaga. okay, bilang pangwakas na hamon sa pag-iisip para sa iyo na nakikinig, kung ang pinakalayunin pala talaga ay ang multiplication, yung pagkakaroon ng isang buong orchard o taniman, hindi lang isang matibay na puno. Paano kaya? Paano kaya, sa hindi inaasahang paraan, nagiging hadlang mismo ang patuloy na presensya kahit pa ng isang matagumpay at minamahal na founder doon sa susunod na pag-ani o pagdami? Interesting question. At ano kaya ang tunay na itsura ng pagpapakawala o letting go sa praktika? Lalo na kung ang kasama pala nito ay ang pagharap sa sariling pangangailangan. Yung pangangailangan na... Yung pangangailangan na maramdamang kailangan ka pa rin. Isang bagay na, well, sulit pagnilayan.